para alam natin kung ano ang possible na pwedeng ikaso sa mga scammer. Pakinggan natin ha. Mabilis lang to guys kasi may meron SONA ngayon eh. Pakinggan natin to. Normal kasi na kaso na sinasampa laban sa isang scammer ay yung kaso ng estafa. Ayan. Ang normal na sinasampa sa isang scammer ay estafa. So, estapador pala. Basta mga scammer guys, estapador. Ayon dito, hindi ayon sa akin yun ha. Tuloy. Kasi ang elemento ng estafa, dalawa lang ito. Dalawa. Deceit o panloloko. Panloloko. Tandaan nyo, ang elemento ng estafa o ang scam ay panloloko. Dalawang bagay lang. Una, Tsaka damage. Ibig sabihin, may nakuha na pera or may nawala sa may inyo. panloloko at meron damage. Ngayon, i-apply natin ito sa akin. Meron bang panloloko? Meron. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung panloloko. Meron bang damage? Of course, nagbigay ako ng pera. So kahit na ito ay maliit, pera pa rin ito. Tandaan nyo, kapag ang estafa guys, regardless of the amount, regardless of the amount, mas malaki yung amount, mas possible, mas malaki yung parusa na ibibigay doon sa scammer. Ano ang katunayan na ang kaso na ito, ang estafa ay regardless of the amount? Pakinggan muna natin dito, para mabilisan lang tayo ngayon dahil meron tayong SONA na hinahabol. Ayan. Kunin ko muna ito. Sabi dito, amount ito, Grace. Dapat nating malaman, ang estafa, ang pinag-uusapan dyan, pera. Kaya ang dahing nag-aaway dyan. Salapi, pera, gatong, ang pinag-uusapan dyan. Ngayon, ang sabi ng ating saligang batas, ang utang, walang nakukulong o swindling. ito. Pag-uusapan natin ngayon ang estafa o swindling. Yan. Attorney, paano nga ba natin masasabing estafa ang isang transaksyon? May minimum amount po ba ito? Wala namang minimum amount ito, Grace. Ayan. Sabi dito, walang minimum amount ang estafa. So kahit na piso ito, kung in-estafa ka, estafa pa rin yun. Ang kaso mo pa rin do, estapador. Yung may panloloko. O pakinggan natin, pwede ba yung isang online maging estafa? Pakinggan natin ito. Aling mga ganyang mga bagay. Dami. At balikan po natin, itong swindling nangyari po sa online store. Ayan. Itong swindling nangyari online, regardless pa yan kung store pa yan o membership yan, as long na meron panloloko ayon doon sa pinakita natin. Kapag meron panloloko doon at yung kanilang panloloko ay natupad, at ito ay may involved na pera, swindling po yun or estafa, yung pang-i-scam. Tuloy. Online shop. Pwede pa rin po ba ito masakop ng cybercrime law kung ang mismong bayaran ay nangyari sa website? Ayan. Kung mismong ang nangyaring bayaran ay nangyari sa Batas Natin channel, sa YouTube, sa website. So pwede pa rin. Pakinggan natin to. Ang internet ay ginawaang pamamaraan para itaguyod ang pangloloko. Ayan. Kung ang internet ay ginawang paraan ng panluloko, may echo ba? Para ba akong kumakanta? Ang sabi? Pwede pumasok sa cybercrime law. Pero ang sinasabi lang ng cybercrime law, kung Ayan, ang pwede raw pumasok sa cybercrime law. Puro ka-scam, pareho kayo ng boss. Hindi ko naman boss si Libayan eh. Tandaan mo, hindi ko boss yung yung Batas Natin channel. Hindi ko boss yun. At yung channel na yun, na-scam po ako. No? Tuloy. kaparusahan ay nakatakda ng cybercrime law, kung ang kaparusahan ay nakatakda na sa ating ordinaryong batas na revised penal code, dadagdagan lang ng 1 degree ang parusa. Ayun, may additional degree pala kapag ginawa ito online. Tuloy. Kung 30 days, maaari maging 6 na buwan. Ayan, kung 30 days, pwede maging 6 na buwan yung kulong. So, mas mataas pala ng 1 degree kapag ito ay ginawa online. Tuloy. As long as may honest will naman, yung taong magbayad Yes, sa'yo, oo. kahit sabihin nating may Ito, kung utang. halimbawa naman, bibigyan natin dito ng lusot si bibigyan natin ng lusot dito si Libayan kasi karamihan daw, based ka sa usapan na to, hindi ko na i-play. I-play na lang ninyo kung gusto ninyo. Based sa usapan na ito, pwede pa na makaligtas ang scammer. Halimbawa, kung wala kang intensyon na manloko, yun, pwede kang lumabas doon sa pagiging scammer mo. So ngayon, sabi ni Santa Maria dito, kung siya ang dedepensa doon sa tao, sasabihin niya, wala siyang intensyon na manloko. So posible din itong gawin depensa ng Batas Natin channel na wala naman akong intensyon na manloko sa mga subscriber ko. Siyempre, ilulusot niya yung sarili niya tulad ni Sendong. Si Sendong talaga may intensyon yan. Kasi ang sabi niya doon sa channel niya, kapag nagkaroon na siya ng members, ibibigay niya yung mga perks na sinabi niya. Nag-member ako. So after nun, binago niya, 12 months daw. Ganyan ka manluloko ang mga kabatas natin. Manyakis na, scammer pa. Kaya huwag kayo magtitiwala sa kabatas natin, ha? Lalo na yung puon. Huwag yung pagkakatiwalaan yung puon. Ngayon, tulad yan ang sinasabi ko, na pwedeng gawin depensa ito ng batas natin na wala akong masamang intensyon dyan. Pero ipapakita ko sa inyo ngayon na mayroon masamang intensyon ang batas natin. Kaya pwede siyang pumasok sa swindling, estafa at pang-i-scam. Sa mga hindi po nakakaalam dito, ako po ay nag-member sa Batas Natin channel ni Libayan. Ayan ako to. 2 months po akong nag-member dito sa channel na ito. Kaya nga sinasabi ko, na-scam ako nito eh. At ang sabi dito, kapag nag-join ka, unang-una,
kukuha siya ng editor. Ikalawa, kukuha siya ng webmaster. Ikatlo, members only live stream Q&A exclusive. Tandaan nyo members only na lang, exclusive pa. Para lang sa mga members, magkakaroon ng Q&A live stream. Wala pa ako nakita sa loob ng 2 months ko, wala pa ako nakita. At makikita nyo naman dito, walang kalaman-laman. Walang kalaman-laman ito. So, 129 pesos po ito. So, hindi, regardless of the money, no? Regardless kung madali mo kami tao. Ayun, wala. Kala ko may pumasok. Tutubuhin ko sana. Isa lang kasi ako dito. Regardless of the amount, sabi nga kanina, na pwede pa rin pumasok ito sa estafa. No? Sampahan mo na ng kaso, game na. Depende kay Libayan yan kung gusto niya. Isasama ko ito. Trust me, Libayan, kapag ako sinampahan mo, isasama ko ito. Swindling daw ito. O kung hindi man swindling, estafa ito. No? Pangi-scam. Sinusubaybayan mo pa si BBM. Gusto ko lang marinig yung mga ano niya, yung sasona niya, yung mga accomplishment niya, tsaka yung mga plano pa niya. Ano? So ngayon, eto, punta tayo rito. Ang gagawin dito, wala naman akong intensyon na masama Pakinggan natin ito, no? Ma'am Ecclesiastico, paano po, pahiram ng video ninyo, no? Emoy, sino yung nasa likod mo? Wala yan, aswang yan. Tuloy, pakinggan natin ito, ano? Papakita ko sa inyo na may intensyon na panloloko itong si Libayan. Oh, yari ka na naman, Meliap. Pakinggan natin to. Pero meron akong tanong dito kay Atty. Libayan. Pakinggan nyo itong mabuti ha, dahil ang tanong ko ay patungkol dito sa video na ito. Ako po ang inyong lingkod, si Atty. Libayan. Nais ko lang pong sabihin ng membership sa ating batas nating YouTube channel ay available na po. Sabi dito, ano? Safe Spaces Act. Safe Spaces Act, bakit na-dismiss? Pasagot mo sa amo mo. Hindi kinunted ni Libayan yun, bakit na-dismiss, ano? Ganyan kasi kabobo si Libayan. Nagsampa ng maling kaso, bobo ka talaga, Libayan. Pasahan mo yung utak mo, Libayan, para maging kapaki-pakinabang ka naman sa mga kliyente mo. Kaka-YouTube mo, hindi mo na alam kung anong isasampa mo. Ganyan ka kabobo. O, tuloy. Proceeds ho ay gagamitin po para lalong pagbutihin ang pagbibigay natin serbisyo sa ating mga community members pamamagitan ng pag-hire ho ng mga editors at webmasters. Mga editors at webmasters, yung makukuha pera dito sa membership, tandaan nyo yun ang sinabi ni Libayan. Pakinggan, tuloy. Ito ang tanong ko dito. August 20, 2020, that was 3 years ago. 3 years after, 3 years ago, 2020 ito. After 2020 to 2023, anong nangyari? Naglagay ng membership fee si Atty. Libayan at ang sabi niya, ang makakalap na pondo ay para lalong pagbutihin ang pagbibigay ng serbisyo sa community members sa pamamagitan ng pag-hire ng... Teka, ang sabi rito, ugali mo kasi manira. Sino ang tinutukoy ni Jake Smith na ugali daw manira kasi INC daw ako? Hindi po ako INC. Ikaw naman masyado mong pinaparatangan ng mga INC na mapanira. O tuloy. Editors at webmaster. Ang tanong, bakit noong May 5, 2023 sa live niya, ito ang sinabi niya? Anong sabi? Pinapayuhan ako ni Doc Adam noon nung nag-uumpisa ako sa YouTube. Nung nagsisimula siya, pinayuhan siya ni Doc Adam. Isa pa rin yan si Doc Adam, hindi ko rin yang gusto dahil sa opinion ko ha, sausawero din yan si Doc Adam. Ginamit lang niya ang Pilipino for the views at para kumita. Ang nakakatawa, itong si Libayan, batikos ng batikos sa mga vlogger na tumutulong sa kapwa Pilipino. Pero nang kasuhan itong si Doc Adam, ipinanghingi niya sa mga Filipino. Again, uulitin ko, opinion ko lang yan, base lang sa obserbasyon ko. Anyway, hindi yan ang issue. Balik tayo dito sa issue natin. Balik daw. Nung unang nagkakilala kami, lagi kami nag-uusap, nagtatawagan. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Atty. Libayan, sabi niya sa akin, English ha. Pero syempre nagtatagalog din naman siya. Ang sinabi niya sa akin, ang dapat mong gawin, magkaroon ka ng edited videos. Ayan. Pinayuhan siya ni Doc Adam na dapat magkaroon ka ng edited videos. So, ano bang trabaho ng editor? Di ba mag-edit ng video? Na ipinanawagan niya nung una na mag-hire siya, yung gagamitin na pampasweldo ron, manggagaling doon sa membership. Ngayon, nung 2023, anong sabi niya? Ayan ang payo ni Doc Adam kay Atty. Libayan, dapat magkaroon ka ng edited videos. Yung edited videos mo, yun yung magkakaroon ng mga 1 million views. Sabi niya ganyan sa akin. Kasi nga, mabobore yung mga tao dun sa ginagawa mo. Dahil ang sabi ni Doc Adam, maboboard ang mga tao sa ginagawa ni Atty. Libayan, kaya pinayuhan niya na magkaroon ng mga edited videos. Siyempre, yun ang ginagawa niya And it works for him. Alam niyo, sinabi ko sa kanya, oo, magandang suggestion yan. Pero, I don't have the time. Sabi niya, kuha ka ng editor mo. Ayan, sabi ni Atty. Libayan, wala raw siya. Kumuha ka ng editor mo, which is yun naman ang pinangako niya nung una. Kukuha siya ng editor galing doon sa membership, doon sa pera. Tuloy. Tayo mag-edit ng video. Kaya ang payo ni Doc Adam, kumuha ka ng editor mo. At eto ang sagot ni Atty. Libayan. Pero pag kumuha ako ng editor ko, kakausapin ko pa rin yung editor ko kung paano ko gusto lumabas yung video. Tapos pag hindi ko nagustuhan, mag-e-edit kami, magkakaroon ng back and forth. Bear in mind, May 5, 2023. Ito nyo ayaw niyang kumuha ng editor kasi kapag kumuha siya ng editor, hindi niya rin daw magugustuhan yung edit, magkakaroon daw ng back and forth. So ano ang bottom line nito?
hindi gustong kumuha ni Libayan ng editor at hindi niya tinry kumuha ng editor. So, paano yung sinabi niya nung una na yung membership gagamitin niya sa pag-hire ng mga editor at ng webmaster? Yung pala, nung 2023, sinabi niya, hindi pwede, hindi niya magugustuhan. So, ayaw niya ng editor. Ang tanong ko, may panduloko ba rito? Di ba yan? Itong video na ito. At dito, maoobserbahan ninyo na ayaw niya ng editor. So bakit doon sa video niya noong August 20, 2020, ang sinabi niya ang makakalap na pondo ay para sa editor at webmaster? Ang tanong, nagsinungaling ba siya sa tao para mas marami ang magbayad? Actually, yung pagsisinungaling, mababaw lang yun eh. Ang meron dito, base sa nakikita ko, panduloko. Pasensya na, Ma'am Ecclesiastico, medyo tataasan ko lang ng 1 degree. Hindi lang pagsisinungaling ang ginagawa ni Libayan dito kung hindi panloloko. At ng membership fee? Okay, let's continue the video para makita nyo lalo yung mga sinabi niya dito. It will still consume time. So ang dahilan niya, kung mag-hire siya ng editor, it will still consume time. I have to stick with this kind of platform kasi nga ito yung alam ko at ito yung swak sa akin. So ang tanong, bakit naglagay ng membership fee si Atty. Libayan na sinabi niya na ang pondo ay mapupunta para sa editor? Kung para sa kanya pala, it will still consume time kung mayroon siyang editor. Ayaw niya pero naglagay siya. Let's make an estimate computation from Huwag 2020. na tayo mag-compute dyan. Ipinapakita lang dito na itong si Libayan, hindi pagsisinungaling ang ginagawa kung hindi panluloko. Tandaan nyo, ang isa sa element ng pang-i-scam ay panluloko. At hindi pwedeng sabihin ni Libayan na hindi ako nanloloko. Nagkamali lang ako dyan. Hindi pwede yon. Kasi dito, maliwanag yung sinabi niya. Kinontra niya yung unang sinabi niya. Siguro, nung naglagay siya ng membership, nasarapan, nakita niya, ang daming pumapasok na pera. Nakakapanghinayang nga naman kung mag-hire ka ng editor, mababawasan pa yung pera mo. Bukod sa editor, meron pa siyang webmaster na i-hire, which is hindi naman siya nag-hire ng webmaster. Aside doon, may mga iba pa siyang ipinangako. Ang isa sa ipinangako niya, yung members only live stream, exclusive Q&A. So 3 po ang hindi tinupad dito ni Libayan. 3 ang hindi tinupad dito ni Libayan. So anong ibig sabihin nun? May pang-i-scam ba na nangyari sa batas natin channel? Sa tingin nyo, kayo sumagot. May pang-i-scam ba? Meron bang kabatas dyan? Ang tanong ko sa inyo, sa mga kabatas dito, hindi ba pang-i-scam ang tawag dito? Bakit? Kasi may halong panluloko. Yes, mainit si Bantot sa INC. Kaya pala pinag-iinitan nila INC, mainit daw si Bantot sa INC. Hindi ako INC, tanga. So makikita ninyo, meron panluloko at pang-i-scam na nangyayari dito sa batas natin channel at doon kay Sendong. Tandaan nyo, si Sendong po ay vlogger neto. Kung sino man ang nasa likod neto, iisa sila ng pinaglalaban at iisa sila ng skim. No? Melo Yap Kalbo. Hindi ako kalbo, ang haba ng buko. Ano ba yung pangasal nyo sa akin? Yan na ba yun? Wala na yung burol. Wala na yung burol. Wala na yung burol. So, makikita nyo dito, guys, sa tingin nyo, meron bang panluloko rito? Sige nga, comment down below. Meron bang panluloko dito? Meron bang pang-i-scam dito? So, ang masasabi ko sa iyo, Libayan, isampa mo. Pag ako kinasuhan mo, isasama ko ito. Tanda mo, in relation to cybercrime to. Meaning, mas mataas ito ng 1 degree kesa doon sa ordinaryong scam. Sa ordinaryong estapa, mas mataas ito. Sabi dito, for your information, mahirap kalaban ng INC. Makakahanap sila ng tunay na katapat. Ayan, mahirap daw kalaban ng INC. Sabi niya, ewan ko sa'yo, kay Rosa Upan. Shoutout sa'yo, Rosa. Patapos na ba, Boss MY? Yes, tapos na tayo. Kasi meron zona na darating, so iniksian ko lang ito. Hindi ko masyadong hinabaan. So, pinakita ko lang sa inyo dito yung pagiging scammer ng batas natin channel at yung panluloko. Kasi pwede nga naman niyang i-depensa rito. Hindi ko naman intention naman loko eh. Pero base sa video yung ipinakita ko sa inyo, na wala pala talagang balak si Libayan mag-hire ng webmaster. At wala siyang balak mag-hire ng editor. Hindi pa panluloko yun. Ngayon, ano pang dignidad meron ang batas natin? Panay ang puna mo sa RTIA, pero yan mismong channel mo, Libayan, walang dignidad. Bagsak ang dignidad, mayroon panlulokong nagaganap, meron pang-i-scam na nagaganap. May ebidensya ako dyan, kaya hindi mo pwedeng sabihin na naninirang puri ka lang, Melo Yap. Hindi. May ebidensya ako dyan at walang sino man kabatas na pwedeng tumindig dito at kontrahin yung sinasabi ko. Kahit ultimong si Libayan, na itong channel na batas natin, Free Legal Advice Attorney Libayan, batas natin ay scam na channel. Nanloloko na channel, nangunguha ng pera. Tapos, hindi tinutupad ang kanyang pangako. Ganyan po kasama ang reputasyon ng batas natin channel. So magtitiwala pa ba kayo dito? Magtitiwala pa ba kayo? Magtitiwala pa ba kayo sa fake news na ikinakalat ng batas natin? Magtitiwala pa ba kayo
sa mga maling batas na itinuturo ng batas natin. Tandaan nyo, itong batas natin ang nagsabi na pwedeng magpasok ng isang menor de edad, ang isang matanda, kahit hindi niya ito kamag-anak. Ganyan po kasama at kasalaula itong channel na ito. Kaya mag-ingat kayo dito. No, mag-ingat po kayo dito. Uy, live po ba tayo? Hindi po. Ano po ito? Record. Mas masaya dito kaysa sa Sona. Start na ba yung Sona? So ayun lang guys, magandang araw sa inyo. Manood tayo ng Sona, sabay-sabay natin panoorin. Gusto nyo i-live ko rito? So ayun lang, magandang araw po. Ingat po tayo. Hanggang sa muli, mamaya po tayo ulit.